So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 17, 2024, Lunes ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Para po sa ating pagninilay mula sa unang pagbasa, ito po ay hinango sa Aklat ng Mga Hari, chapter 21 verses 1 to 16. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano po ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan, ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, 'Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat.' Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkahalatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol pa. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay napapatuloy sa pagninilay natin sa mga kaganapan at mga kwento mula sa Aklat ng Mga Hari. At ngayon nga po ay hindi naman bago sa ating mga kwento, maging sa kasalukuyan, ang pangangangkam ng ilang mga may katayuan sa lipunan, ang pangangangkam ng lupain ng mga maliliit ng mga kapwa natin, mga dito mismo sa ating bansa. Ngayon marami mga issue na kinakamkam at gustong paalisin ng mga katutubo natin, mga Pilipino, mga lumad, mga Aita community na pinaalis sa kanilang mga lupain para lamang ang mga lupa at mga kabundukan ay tayuan ng mga subdivision. Talagang umiiral pa rin magpasa hanggang ngayon ang naging pag-uugali ni Jezebel at ng kanyang hari at maraming Nabat sa panahon natin ngayon ang nakakaranas pa rin. Ang nagiging Nabat na inaalisa ng karapatan sa kanilang mga lupain at ginagamitan ng dahas, ginagamitan ng kwento, mapasa kanila lamang ang mga lupain na hindi naman talaga para sa kanila. Kaya nawa po ay patuloy natin na ipagdasal sa araw na ito ang ating pong mga
kapwa Pilipino, maging mga ibang mga lahi na pinipilit na paalisin o palayasin sa kanilang mga katutubong lupain para maging gawing mga subdivision. Ang ilan nga rin po ng mga sakahan natin ay binibili sa napakaliit na halaga, at kapag ito ay nabili na, ibebenta naman nila ng tripling halaga pa. Kaya nawa, patuloy natin po na ipagdasal ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga inaapi sa kanilang mga lupain. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.